Kaibi, sulit kaya na gawing daily car ang isang maliit at napaka-cute na EV na tulad dito? Alamin natin yan, stay tuned ka lang, and watch this video till the end. The city lights tonight, electric dreams taking flight, feel so right. Marca has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Well, this is the Changan Lumin L, the top of the line of this version. Una natin ito nakita sa Manila International Auto Show at look at this mini EV na small, stylish at built for the city. At tara na at atin nang pag-usapan itong mini EV na ito. Let's go! Upfront ka EV, kita nyo naman, cute, but yet, clean lang yung kanyang looks na bilugin. So, look at this, rounded halogen headlight. So, kita nyo, maganda yung style. At ito, meron siyang LED position dito. At ito ka EV ay napapalitan ng amber color kapag naka-turn signal ka. And look at the grille, diba? Smooth yung bumper. So, very minimalist. Clean lang yung kanyang looks na bilugin. So, ang pinakagusto ko talaga dito kay EV, yung kanyang headlight na ito, yung rounded. Kasi, kita nyo, para siyang fish eye. Or kapag nasa malayo ka nga kay EV, ang mapapansin mo dito, parang yung kotse ni Mr. Beans. So, doon naman tayo sa side nitong EV na to. Then sa side profile, short and compact na bagay sa mga maliliit na kalsada at mga parking spaces na hindi naman kalakihan. So again, dito makikita mo dito, meron siyang signal light dito na integrated na sa kanyang side mirror. At of course, makikita mo dito yung kanyang stylish hub cover na magandang design. So nandito ka EV yung kanyang charging port na Type 2. So charger friendly ito. And of course, ang isa pa sa mga maganda rito kay EV na napansin ko, yung kanyang flash door handle na sleeker yung look. So walang sabit, di ba? Doon naman tayo sa likuran nitong mini EV na to. So sa likod naman kay EV, makikita natin itong LED taillight niya na may unique pattern na katulad ng sa harapan na mayroong parang talukap. Diba? Then of course, makikita din natin dito yung high-mounted brake light for better visibility, lalo na pag gabi. Dito, makikita mo yung Changan lettering. So may Lumin lettering din dito at another Lumin badge dito. At maganda rito, meron siyang sensor na dalawa dito para pag na-atras ka, ay meron kang warning. At isa pang gusto ko rito, nakatago ka EV yung bukasan nitong kanyang likod. So, again, dito siya ka EV binubuksan. So, alright? So, ito hindi naman siya ganun kalaki, pero kung may mga maliliit na bagahe ka lang, kagaya ng mga luggage, ay pwede na naman. At kung mga bags na katulad dito, kahit puno to, kaya niya makapagpasok dito hanggang 4 na bag na katulad nun. So, ang kanyang mga upuan dito sa second row ay nafa-fold ng tulad niya. So, full down, 50 by 50. So, again, kung isa lang naman ang kailangan mo, pwede mong iangat tong isa. So, kaibi, pasok naman tayo dun sa loob ng Lumin. Okay, interior naman kaibi ang pag-usapan natin. So, neat and clean yung design nito na relaxing at komportable yung feeling mo dito. So, airy siya. Siguro because of, yun, ito yung mga windows natin ay malalaki. So, feeling ko maluwag na maluwag. At of course, speaking of maluwag, talagang maluwag ito versus sa ibang mga mini EV. Then, look at the headroom. So, mas mataas, kaibi, meron pa akong gantong space para sa headroom ko. So, again, yung color combination niya dito sa loob, ito, may mint green dito, and dito sa kanyang mga upuan. Kita nyo yung kanyang upholstery ay fabric.
breathable at bagay sa long drives. Again, hanggang dun sa likod ay ganito ang kanyang upholstery. Then, etong kanyang steering wheel. Meron siyang lumen lettering dito, media playback. At syempre, kung may media playback, syempre, connected ito sa ating phone. This cluster panel, ka-EB, ay very visible kasi 7-inch na rin naman yung laki nito. So, yung mga kailangan ng driver ay kitang-kita mo na rin naman dito, kagaya ng battery percentage and odometer. Dito, pwede kang maglagay ng phone. Hindi mo na kailangan bumili ng phone holder. Dito, pwede mong gamitin at ilagay dito yung phone mo. Wala itong tinatawag na infotainment panel. But again, kung meron ka namang phone, pwede mong ilagay dito for navigation. And of course, kung gusto mong magpa-sound trip, gamit lang Spotify, dahil may connectivity naman ito ng Bluetooth. At yun, may experience mo na solid din yung kanyang quality ng kanyang sound system na may dalawang speaker sa bawat side door. So, baba tayo dito. Ito yung kanyang aircon controls. Ang maganda sa aircon controls niya ay nababago mo, ka-EB, yung buga ng kanyang blower through this icon or control. So, pwede mo pagsabayin na papunta rito at papunta sa paa natin. Sa baba, may makikita ka dito na 12-volt socket para sa cigarette. So, pwede mong palitan ng cigarette charger na may USB. Diyan. Then, meron siyang small pocket here. And of course, dito, ang controls ng mga safety features at yung kanyang headlight level. So, dito sa taas, yung kanyang visor ay meron siyang vanity mirror sa driver's side. At dito ay wala. So, reading lamp. So, ito, meron siyang kontra silaw. Okay. And dito naman sa central console niya, of course, makikita mo yung gear selector. Ayan, makikita mo neutral, reverse, and drive. So, ito yung mode niya for eco and sports mode. At dito na rin yung controls para sa ating side windows. So, dito merong lock and unlock and manual handbrake. So, may space pa rito para sa mga barya. And meron siyang cup holder dito. Sa likod ng cup holder, may makikita ka dito na USB charging port. Dito sa sides, ka-EV, meron siyang bottle holder or cup holder dito, dalawa. At dito sa bandang likod, meron kang cup holder din dito or bottle holder para naman doon sa mga passenger sa likod. Ka-EV, dito sa second row, mapapansin mo na malaki din yung space, mas malapad nga kasi ito versus sa mga ibang mga mini EV. At ito, yung aking sitting position dito sa driver's side. So, malaki ako, ka-EV. 5'6" ang height ko. So, kita nyo, meron pa siyang space na konti dito sa aking leg room. So, pwede akong gumanyan para mas komportable. But again, ito talaga yung sitting position ko. At look at the headroom. Ayan, meron pang isang piece na sobra. Sabi ko nga sa inyo, roomy itong mini EV nito kumpara sa iba. At maluwag. Pwede pa nga tatlo dito. Yan, side by side dito, di ba? So, kung mga standard size na mas mapayat kaysa sa akin, pwede kang magtatlo dito. But again, sa papers, 4 lang naman ang kailangan na nakasakay dito dahil mini EV nga ito. So, pagdating sa backrest ay meron siyang mga bulsa. Katulad yan, may payong dito sa likod. Pwede mong ilagay. So bago natin i-test drive at sabihin ko yung driving impression ko dito, una, banggitin ko muna yung performance at specification nito. Pagdating sa motor power nito, 47 horsepower and 83 Newton meter of torque. Ang battery capacity niya is 28.08 kWh battery na may battery type na lithium iron phosphate na isa rin sa magagandang klase ng battery. Meron itong 300 kilometers total of range. So in one full charge, yun po ang kaya niyang maabot. Via AC or regular outlet lang natin sa bahay, ay pwede mo na rin i-charge itong electric vehicle na ito. So 8 to 9 hours lamang ay full charge na. Tara, atin nang i-test drive itong Changan Lumin.
Again, 7 days na sa akin to. So, talagang bago ko gawan ng review talaga ang unit, lalo na kung nasa akin din naman, 5 days bago ko siya i-review. Siyempre, para mas makilala natin yung sasakyan. Then, again, una, yung kanyang steering wheel ay napakagaan. Parang gumagamit ng go-karts sa city. Siguro dahil lightweight lang, compact, mas magaan yung kanyang steering wheel. So, pagdating sa acceleration, smooth, kahit na biglain mo, meron siyang instant torque. At syempre, meron namang itong dalawang driving mode. Kung bitin ka sa eco, pwede kang mag-sports mode. So, this time, KB, ang suspension nito is non-independent sa front. And pagdating naman sa rear naman, ay trailing arms non-independent. So, pagdating sa mga gantong arms, ayan o, malalaki yung humps dito ha. Napakarami pa. Ay pwedeng-pwede, yakang-yaka. At of course, pagdating din sa mga lubak-lubak sa Kamaynilaan, ay okay din naman itong EV na ito. So, sobra din akong nagagandahan dito. So, isa pa, mas malapad ito versus sa mga regular na mini EV na nakikita natin sa na mga nadaanan na natin. So, mas malapad ito ng 200 plus millimeter, di ba? So, pagdating sa high speed, even sa mga highways, like sa mga expressway, I'm sure stable ito. Even dito sa Maynila, meron naman tayong mga open area dito na under natin ng at least 60 kilometers per hour. So, pansin mo na steady lang itong EV na ito. So, sobra akong natutuwa pagdating doon. Kung gusto mo naman ng power, ay hindi ka naman ipapahiya nito when it comes na gusto mong mag-overtake. Meron siyang instant power, kagaya na sinabi ko kanina. So, hindi ka mabibitin. Perfect din sa city driving itong electric vehicle na ito. So, pang araw-araw na biyahe, pang pasok sa trabaho, pagsundo sa mga estudyante, di ba? Sa mga bata, sa school. So, okay to. At maganda pa rito, tipid ka pa. Kasi hindi siya gasolina, di kuryente lang. At isa pa, ka-EV, na gustong-gusto ko talaga dito, yung pagka-road friendly niya. Again, hindi siya masakit sa mata. Madalas, sa mga intersection ay mas pinapauna ako because siguro nakikyutan sila dito sa look ng ating dalang EV. And of course, kita mo naman kahit yung mga tambay, yung mga naglalakad sa daanan, napapaktingin talaga dito. Sabagay, yung mga ibang mga mini EV rin naman natin na good vibes ang dala ng mga ganitong klaseng mini EV. Sa pagmaniobra naman, kahit 2 lanes lang, atras ka lang ng konti ay makakamaniobra ka na. By the way, ito palang gamit natin na electric vehicle ay merong 2 variants. The Changan Lumin L and the Changan Lumin S. Ano ba yung difference nila? Siyempre, yung battery and weight at yung range lang naman. So, pagdating sa ibang mga specification ay parehas na parehas lang to. Siyempre, pag lumaki ang battery, ay mas mabigat. So, ang S variant natin, mas maliit ang battery na meron lamang na 17.65 kWh na battery. Samantalang yung L ay nasa 28.08 kWh. So, yung range, syempre, may iba rin yan. 190 lang sa base variant na S. And pagdating sa L variant na top of the line, ay 301 kilometers. So, pagdating sa weight ng buong sasakyan, may iba rin yan, syempre. Because mas mabigat ang L variant versus sa S. So, hanap na tayo ng mapaparkingan natin at pag-usapan na natin kay EV yung presyo nitong Changan Lumin. Dalawang variant nito. The S variant ka EV ay 699,000 pesos. Pagdating naman sa L variant na top of the line ay 799,000 pesos. So, nasa sa'yo na lang yan ka EV. Kung gusto mo ng higher range ay piliin mo yung top of the line. At kung gusto mo ng mas mababa ang presyo, piliin mo ka EV yung base variant. Para sa available color nitong Changan Lumin, meron siyang green, pink, yellow, white, and kulay gray din. So, nasa sa'yo na lang yan kung ano yung preference mo pagdating sa color.
Pagdating sa benefits, ang daming nang naka-experience ito ng mga EV owner. Of course, mura ang running cost. Ano pa ba? Hindi ka apektado kapag nagtataas ang gasolina and low maintenance. Again, sagutin na natin yung katanungan kanina. Swak nga ba o sulit nga ba na gamiting daily car ang ganitong klaseng cute at napakaliit na mini EV? So kung hanap mo ka EV ay pang city drive lang, practical, matipid, at fun i-drive at easy to use na car, ito ang Changan Lumin na swak para sa iyo. So again, kung nakatulong sa iyo itong video na to, please like, subscribe at follow nyo na rin yung ating ibang mga social media accounts para lagi kang updated patungkol sa mga electric vehicles. So again, this is Mark from EV Channel PH. Stay charged. Drive electric. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's go. Charging up the future, that's the goal. From